Sa Pilipinas, libu-libong kabataan ang araw-araw na umaalis sa kanilang mga probinsya, sumasakay ng bus at naglalakbay patungo sa mga malalaking syudad. Bitbit nila ang mga pangarap na makahanap ng mas magandang kinabukasan at ang pag-asang mayahon ang kanilang pamilya mula sa hirap ng buhay sa probinsya. Sa bawat pag-alis, may halong kaba at pananabik, kaba sa mga hamon ng bagong lugar at pananabik sa mga oportunidad na naghihintay. Marami sa kanila, tulad ni Rhea May Tokmo, ay umaasang makakahanap ng trabaho, makakatulong sa pamilya at makakabuo ng sariling kwento ng tagumpay. Ang bawat yakap at paalam sa terminal ay puno ng pag-asa at pangarap, ngunit may kasamang lungkot ng paghihiwalay. Si Rhea May, 19 na taong gulang, ay nagmula sa Davao de Oro. Isa siya sa libo-libong kabataang naakit ng makulay na pangako ng Cebu City, isang lugar na puno ng posibilidad, ngunit hindi rin ligtas sa mga pagsubok. Sa kanyang pagdating, dama niya ang laki ng siyudad at ang dami ng taong may kanya-kanyang kwento. Ang kanyang pamilya, bagamat puno ng pag-aalala, ay nagbigay ng buong suporta. Ipinagmamalaki nila si Rhea May at alam nilang ang kanyang tapang at determinasyon ay nagmumula sa pagmamahal niya sa kanila. Sa bawat text at tawag, ramdam ang distansya, ngunit mas nangingibabaw ang pag-asa. Sa Cebu, mabilis na nakahanap ng trabaho si Rhea May sa isang fast food restaurant. Hindi naging madali ang lahat, mahabang oras, pagod at pangungulila. Ngunit sa bawat sweldo, may kasamang tuwa dahil nakakatulong siya sa pamilya. Regular siyang nagpapadala ng pera at kahit malayo, nananatiling malapit ang kanilang ugnayan. Simple ang kanyang buhay sa siyudad, isang maliit na kwarto, tipid sa pagkain at pagtitiyaga sa trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat, puno siya ng pag-asa at determinasyon na balang araw, magbabago rin ang kanilang kapalaran. Sa tulong ng teknolohiya, lalo na ng Facebook, nakahanap siya ng bagong kaibigan, si Simeon Gabutero, isang construction worker na tulad niya ay nangangarap din ng mas magandang buhay. Sa umpisa, simpleng chat lang, hanggang sa naging malalim ang kanilang pagkakaibigan at nauwi sa isang relasyon. Ang bagong koneksyon na ito ay nagbigay kay Rhea May ng panibagong lakas at inspirasyon. Ngunit hindi niya alam, ang relasyong ito ay magiging sentro ng isang trahedyang magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Sa kalagitnaan ng Hulyo 2023, nagsimula ang serye ng mga pangyayaring humantong sa trahedya ni Rhea May Tokmo. Noong Hulyo 14, huling nakita si Rhea May na kasama ang kanyang nobyo, si Simeon Gabutero, sa isang pampublikong lugar sa Cebu. Magkasama silang naglakad at namataan sa CCTV. Kinabukasan, Hulyo 15, hindi pumasok si Rhea May sa trabaho. Nagsimula ng mag-alala ang kanyang pamilya nang hindi na siya sumasagot sa mga tawag at mensahe. Lumipas ang mga oras at araw na walang balita mula kay Rhea May. Patuloy ang pagtawag ng kanyang pamilya, ngunit nanatiling walang sagot. Ayon sa investigasyon, noong gabi ng Hulyo 15, nagkita muli sina Rhea May at Gabutero sa isang footbridge sa Cebu. Dito naganap ang isang mainit na pagtatalo na nauwi sa selos. Pagkatapos ng pagtatalo, nagtungo sila sa inupahang kwarto ni Rhea May. Sa loob ng silid, lumala ang kanilang alitan. Sa salaysay ni Gabutero, sa tindi ng galit ay sinakal niya si Rhea May. Pagkatapos, tinalian niya ang katawan, pinalot sa kumot at inilagay sa isang karton. Kinabukasan, sinubukan niyang itapon ang katawan at ebidensya na naging dahilan ng malawakang investigasyon sa buong siyudad ng Cebu. Maaga noong Hulyo 17, isang street cleaner sa Cebu City ang nakatagpo ng isang malaking karton na nakabalot ng tape sa tabi ng kalsada. Sa loob ay ang katawan ng isang dalaga, nakatali at nakabalot sa isang kumot. Mabilis na kinumpirma ng pulisya na ito ay homicide, at ang nakakagulat na pagtuklas ay nagdulot ng gulat sa komunidad. Kinabukasan, kinilala ng pamilya ni Rhea May ang kanyang bangkay sa morgue, natupad ang kanilang pinakamalaking takot. Ang kaso ay naging pambansang balita. Ang kahon ay isang malagim na simbolo ng isang buhay na maaga pang natapos. Para sa mga investigador, ang kahon at ang nilalaman nito ang unang pahiwatig sa isang komplikadong palaisipan. Sino ang pumaslang kay Rhea May at bakit? Nang makilala si Rhea May, agad na nagtipon ang pulisya ng Cebu ng isang espesyal na task group na binubuo ng mga veteranong investigador at eksperto sa forensics. Layunin nilang lutasin ang kaso sa lalong madaling panahon at bigyan ng hustisya ang biktima at kanyang pamilya. Ang bawat miyembro ng grupo ay may kanya-kanyang tungkulin, mula sa pagkuha ng ebidensya
hanggang sa pagsusuri ng mga posibleng motibo. Kinapanayam ng mga investigador ang mga kaibigan, kasamahan at pamilya ni Rhea May. Maingat nilang binubuo ang timeline ng kanyang mga huling araw, sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mga relasyon at galaw. Ang bawat piraso ng impormasyon ay mahalaga, mula sa mga simpleng kwento ng kaibigan hanggang sa mga hindi napapansing kilos ng mga taong malapit sa kanya. Sinuri nila ang mga oras ng CCTV footage mula sa iba't ibang lokasyon, umaasang mahahanap ang anumang bakas ng biktima o isang kahina-hinalang suspek na nagdadala ng malaking kahon. Pinag-aralan nila ang bawat frame, hinahanap ang mga kakaibang kilos o pattern na maaring magbigay linaw sa kaso. Sa crime lab, sinuri ng mga forensic team ang katawan, ang kumot, at ang kahon para sa DNA, fingerprint, at iba pang ebidensya. Gumamit sila ng makabagong teknolohiya upang matukoy kung sino ang maaring nag-iwan ng mga bakas sa mga bagay na ito. Ang bawat hibla, bawat mansa, ay maaring maging susi sa paglutas ng kaso. Ang mga kaibigan tulad nina alias JM at Renz ay tinanong ng pulisya. Sa kabila ng matinding pagtatanong, mariin nilang itinanggi ang anumang pagkakasangkot. Sinuri rin ng mga investigador ang kanilang mga alibi at sinubukang tukuyin kung may mga inconsistencies sa kanilang mga pahayag. Isa sa mga sentrong bahagi ng investigasyon ay ang relasyon ni Rhea May sa isang construction worker na nakilala niya ilang buwan bago ang insidente. Ayon sa mga ulat at pahayag ng mga malalapit sa kanya, nagkaroon sila ng regular na komunikasyon at ilang beses na nagkita sa labas ng trabaho. Naging bukas si Rhea May sa kanyang pamilya tungkol sa kanilang pagkakaibigan, ngunit walang naitalang matinding alitan o hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila bago ang krimen. Sinuri ng mga investigador ang kanilang mga palitan ng mensahe at itinugma ito sa mga oras ng CCTV footage at cellphone records. Wala ring natukoy na ebidensya na direktang nag-uugnay sa construction worker bilang suspek, ngunit patuloy siyang isinama sa listahan ng mga taong may kaugnayan sa kaso habang isinasagawa ang masusing beripikasyon ng kanyang alibi at mga galaw noong mga huling araw ni Rhea May. Pinagsama ng investigasyon ang tradisyonal na paraan ng pagtuklas ng krimen, tulad ng pagtatanong at pagkuha ng testimonya, sa makabagong forensic science. Gumamit sila ng mga advanced na tools at software upang mapabilis ang paghahanap ng mga lead at ebidensya, habang patuloy na nagmamadali upang mahuli ang pumaslang. Bawat detalye, mula sa digital footprints gaya ng cellphone records at social media activity hanggang sa pisikal na ebidensya tulad ng mga dokumento at personal na gamit, ay sinuri ng maigi. Walang maliit na bagay ang pinalampas dahil alam nilang kahit ang pinakamaliit na clue ay maaring magbukas ng bagong direksyon sa investigasyon. Ang presyon upang magbigay ng hustisya ay napakalaki. Habang tumatagal ang investigasyon, lalong tumitindi ang pangamba ng pamilya at ng buong komunidad. Alam ng mga pulis na bawat oras na lumilipas ay mahalaga at hindi sila titigil hanggat hindi nila natutukoy ang may sala at naibibigay ang katarungan para kay Rhea May. Habang umuusad ang investigasyon, nakatuon ang hinala kay Simeon Gabutero, ang nobyo ni Rhea May. Ang kanilang relasyon na nagsimula online ang naglagay sa kanya sa sentro ng pagtatanong. Bumuo ang pulisya ng profile ni Gabutero, sinuri ang kanyang background at mga galaw. Noong Hulyo 29, inaresto si Gabutero sa Barangay Guadalupe matapos ang isang ulat ng isang armadong tao. Dinala siya sa kustodiya. Sa simula, sinubukan niyang isisi sa ibang lalaki, ngunit mabilis itong pinabulaanan. Ang kanyang mga pagtatangka na iligaw ay lalo lamang nagpalalim sa hinala ng pulisya. Si Gabutero na ngayon ang pangunahing suspek sa pagpaslang kay Rhea May. Sa ilalim ng pressure, umamin si Gabutero noong Agosto 9 na siya lamang ang pumaslang kay Rhea May. Sinabi niya na ang selos ang nagtulak sa kanya na kumprontahin ito at sa sobrang galit, sinakal niya ito hanggang mamatay. Inakusahan ni Gabutero na nakakita siya ng drug paraphernalia sa bag ni Rhea May, isang pahayag na mariing itinanggi ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng patay, tinalian niya ang katawan, inilagay sa kahon at itinapon. Ibinenta pa niya ang telepono ni Rhea May sa maliit na halaga na nagpapakita ng lamig ng kanyang mga ginawa. Nagbigay ng salaysay ang pag-amin, ngunit nag-iwan ng pagdududa at hindi nasagot na tanong sa pamilya. Siya ba talaga ang nag-iisa sa krimen? Nagpatuloy ang paghahanap sa buong katotohanan. Ang pag-amin ni Gabutero ay mahalaga ngunit hindi sapat.
Kailangan pa rin ng pulisya ng matibay at konkretong ebidensya upang mapagtibay ang kaso. Sa mga kasong tulad nito, hindi maaring umasa lamang sa salaysay ng suspek, kaya't sinimulan ng mga investigador ang masusing pagkalap ng iba pang ebidensya. Ipinakita ng CCTV footage si Gabutero at ang kanyang nakababatang kapatid na magkasamang naglilipat ng isang malaking kahon sa motorsiklo. Ang eksenang ito ay malinaw na sumasalungat sa pahayag ni Gabutero na siya lamang ang kumilos. Sa tulong ng CCTV, napatunayan ng mga pulis na may kasabwat siya sa krimen at hindi niya ito nagawa ng mag-isa. Bukod sa CCTV, napakahalaga rin ng papel ng forensic analysis. Natagpuan ng mga eksperto ang DNA ni Gabutero sa ilalim ng mga kuko ni Rhea May na nagpapakita ng matinding paglaban at marahas na kontak bago ang krimen. Ang ebidensyang ito ay nagpatibay sa teorya ng mga investigador na hindi aksidente ang nangyari. Ang kombinasyon ng pag-amin, CCTV at DNA evidence ay nagbigay ng matibay na pundasyon sa kaso. Pinagtagpi-tagpi ng mga pulis ang bawat detalye upang mabuo ang buong larawan ng krimen. Ipinakita ng mga ebidensya na ito na hindi lamang isang krimen ng pag-ibig ang naganap, kundi isang maingat at kalkuladong pagtangka na itago ang katotohanan. Mula sa crime scene hanggang sa forensic laboratory, bawat piraso ng ebidensya ay naging mahalaga. Ang kapatid ni Gabutero, bagaman menor de edad, ay malinaw na nasangkot sa pagtatapon ng katawan. Ang kanyang partisipasyon ay nagdagdag ng panibagong layer ng komplikasyon sa kaso at nagpakita kung paano naapektuhan maging ang mga kabataan sa ganitong uri ng krimen. Sa kabuuan, ang kaso ay naging isang halimbawa ng modernong investigasyon, pagsasama ng teknolohiya, agham at matiyagang pagtutok ng mga awtoridad. Ang bawat hakbang ay sinuri at inimbestigahan ng mabuti upang makamit ang hustisya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ebidensya at pagsisikap ng mga investigador, ang katotohanan ay pakiramdam pa rin na hindi kumpleto para sa pamilya ni Rhea May. Ang kanilang hinanakit at pagdadalamhati ay patuloy na bumabalot sa kanila, habang hinahanap pa rin nila ang ganap na hustisya at kasagutan. Para sa pamilya ni Rhea May, ang pag-aresto at pag-amin ay nagdulot ng kaunting ginhawa. Nagduda sila na nag-iisa si Gabutero sa krimen dahil sa brutalidad at pagpaplano na kasangkot. Kinuwestiyon ng pamilya ang salaysay ng pulisya at nanawagan para sa mas malalim na investigasyon. Ang CCTV footage ng kapatid ni Gabutero ay lalo lamang nagpalakas sa kanilang mga hinala. Gusto nilang panagutin ang bawat kasabwat, gaano man kaliit. Ang agwat sa pagitan ng legal na pagtatapos at emosyonal na katotohanan ay nanatiling malawak. Ang kanilang kalungkutan ay pinalala ng mga nananatiling tanong at isang pakiramdam ng kawalan ng katarungan. Sa pag-amin ni Gabutero at sa ebidensya, nagsampa ng kasong pagpaslang ang pulisya. Binigyang diin ng kaso ang mga panganib na kinakaharap ng mga kabataang migrante at ang mga panganib sa loob ng mga relasyon. Ang kwento ni Rhea May ay nagpasimula ng pambansang pag-usap tungkol sa karahasan laban sa kababayhan at ang kapangyarihan ng forensic science. Pinuri ang investigasyon sa paggamit nito ng teknolohiya at tradisyonal na pagtuklas ng krimen. Gayunpaman, para sa pamilya ni Rhea May, hindi kailanman maibabalik ng hustisya ang nawala. Ang kanyang alaala ay nananatili bilang simbolo ng pag-asa, ambisyon, at isang buhay na trahedyang natapos. Ang kaso ay nananatiling isang taimtim na paalala ng pagiging marupok ng mga pangarap at ang walang katapusang paghanap para sa hustisya.